Habang karamihan sa atin ay kontento ng mangarap magkaroon ng maliit na bangka o isang cruise ticket, may ilang piling tao sa mundo na literal na ginawang palasyo ang dagat. Hindi ito ordinaryong yate. Ito ang mga super yacht, mga dambuhalang sasakyang pandagat na mas marangya pa kaysa sa karamihan ng mga hotel sa lupa. Isipin mo, may sariling sinehan, basketball court, spa at kahit helipad. Lahat nasa gitna ng karagatan. Ang ilan, may swimming pool pa na mas mahaba pa kaysa sa isang Olympic-size pool, habang ang iba naman ay may mga kwarto pa na may mga gintong palamuti, kristal na chandelier at view na abot hanggang dulo ng dagat. Ang presyo, hindi milyon, daan-daang milyon hanggang higit $1 bilyong ang halaga ng bawat isa. Sa ganitong antas ng karangyaan, hindi na pera ang usapan, kundi prestihiyo, kapangyarihan at privacy. Dahil sa mga super yacht na ito, nagagawa ng mga bilyonaryo, royal families at business tycoons na maglakbay ng parang hari. Malayo sa mata ng publiko pero laging nasa gitna ng karangyaan. Kaya naman sa video na ito, samahan mo akong tuklasin ng mundo ng mga pinakamahal, pinaka-luxurious at pinaka-nakakamanghang super yacht na umiikot sa mga karagatan ngayon. At alamin din natin kung sino ang mga may-ari, ano ang mga sikreto sa loob, at bakit ang ilan sa kanila ay mas mahal pa kaysa sa GDP ng ilang bansa. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. Lionheart, isipin mo ang isang barkong hindi lang panglayag, kundi parang palasyo na lumulutang sa gitna ng dagat. Iyan ang Lionheart, ang marangyang super yacht na pag-aari ng British retail tycoon na si Sir Philip Green. Isang barkong halos kasing laki na ng isang gusali at nagkakahalaga ng humigit kumulang $150 million. Para sa isang bilyonaryo na may net worth na $3 billion, parang barya lang ito. Gawa ito ng sikat na Italian shipyard na Benetti. Inilunsad ang Lionheart noong 2016. Isang obra maestrang kumakatawan sa karangyaan ng mga hari at reyna sa dagat. Mahigit 200 feet ang haba nito at kahit saan ito dumaong, siguradong papansinin talaga. Sa ilalim ng araw ng Mediterranean, kumikislap ang makintab nitong puting katawan at chrome na dekorasyon. Pero hindi lang ganda ang ipinagmamalaki ng Lionheart. Sa ilalim ng makinis na disenyo nito ay may dalawang 3,600 horsepower engines, sapat para takasan kahit ang pinakamabilis na paparazzi boats habang umaandar ng mahigit 16 knots. Sa itaas na deck may malalambot na loungers kung saan pwedeng mag-sunbathing ang mga bisita habang may personal attendant na nag-aalok ng malamig na Dom Perignon. Kapag palubog na ang araw, pwedeng mag-relax sa Infinity Edge Jacuzzi na tanawang asul na karagatan. Sa loob naman ng super yacht, mas lalong nakamamangha. May 6 na staterooms para sa 12 special guests. Lahat ay may malalambot na carpet, higanteng kama at mga banyo na nilatagan ng marmol. Walang tinipid para sa ginhawa at karangyaan. Ang Lionheart ay hindi lang super yacht kundi simbolo ng kapangyarihan at luho ng iilan. Isang patunay na sa mundo ng bilyonaryo, ang karagatan ay isa ring pribadong palasyo. Aviva. Kung may barkong kayang pagsabayin ng karangyaan, sining at sports, iyon ang Aviva. Ang paboritong super yacht ni Joe Louis, isang billionaire financier na mahilig sa sining at tennis. Mahigit 200 feet din ang haba ng Aviva at nagkakahalaga ng halos $150 million. Gawa ng Raymond Langton design, ang loob nito ay parang kombinasyon ng isang 5-star hotel at pribadong museo. May lugar para sa 16 passengers at bawat bahagi ay may kani-kanyang karakter. May indoor lap pool, private cinema, spa, gym, jacuzzi at kahit helicopter pad sa itaas. Sa main saloon makikita ang floor-to-ceiling windows na nagbibigay ng tanaw sa buong karagatan. Parang nakalutang ka sa pagitan ng langit at dagat. Pero ang pinakakakaibang tampok ng Aviva ay nasa ibabaw ng deck, isang full-size tennis court. Habang ang ibang mayayamang may-ari ng super yacht ay nagtatayo ng mga jacuzzi o mini pools, si Joe Louis naman ay mas gusto ang may lugar para mag-practice ng kanyang backhand habang nasa gitna ng dagat. Hindi lang yon. Sa loob ng Aviva, makikita rin ang ilan sa mga obra ng kanyang $1 billion art collection. Nandun ang mga likha ni na Picasso at Rothko, nakadisplay sa mga climate-controlled galleries para mapanatiling perpekto ang bawat painting. May 17 crew members na handang tumugon sa bawat hiling ng kanilang boss, araw at gabi.
At sa tulong ng malalakas nitong MTU diesel engines, kayang maglayag ng Aviva sa bilis na 17 knots, sapat para makarating sa alinmang tropical destination sa loob lamang ng ilang oras. Ang Aviva ay hindi lang super yacht, isa itong gumagalaw na museo, isang floating sanctuary para sa yaman, sining, at luho ng isang tao na sanay ng mabuhay sa ibabaw ng mundo o sa ibabaw ng dagat. Solange, isipin mong may isang barkong mas malaki pa sa ilang gusali, mahigit 280 feet ang haba, gawa ng German shipbuilding titan na Lürsen, isa sa mga pinakakilalang gumagawa ng mga luxury super yacht sa buong mundo. Iyan ang Solange, isang gumagalaw na palasyo na natapos gawin noong 2013. Kaya nitong magpatuloy ng 14 guests na puro VIP, kasama pa ang 29 crew members na handang tumugon sa bawat hiling nila. At kung sakaling may sobra kang daan-daang milyong dolyar, pwede mo ring maranasan ang luho nito. Ang disenyo ng labas ng Solange ay mula sa tanyag na yacht designer na si Espen Oino, habang ang interior naman ay nilikha ni Eileen Rodriguez na kilala sa paggamit ng minimalist na modern luxury style. Makikita rito ang mga mamahaling uri ng kahoy, marmol at malulutong na kulay na nagbibigay ng kalmadong zen atmosphere. Sa itaas na deck makikita ang floor-to-ceiling windows na nagbibigay ng panoramic view ng dagat. Parang nanonood ka ng pelikula ng kalikasan habang nasa loob ng isang art gallery. Sa lawak na higit 2,500 square feet, may baby grand piano, mga mamahaling upuan at eleganteng dining area na parang para sa hari. Para naman sa mga gustong mag-relax, meron itong heated swimming pool, open-air jacuzzi, private cinema at state-of-the-art gym. Sa labas pwedeng mag-sunbathing, mag-dinner habang tanaw ang dagat o magbabad sa jacuzzi habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sa ilalim ng deck makikita ang 8 VIP suites. Bawat isa ay may king-size bed, sariling entertainment system at banyong puno ng marmol at gold finish. Sa gabi kumikislap ang Solange dahil sa advanced lighting system nito na nagbibigay ng futuristic glow sa buong barko. At dahil pinapatakbo ito ng dual MTU diesel engines, kaya nitong tumakbo ng higit 17 knots sa tumawid ng Atlantic Ocean nang hindi kailangang mag-refuel. Sa madaling sabi, ang Solange ay hindi lang super yacht. Isa itong obra ng modernong karangyaan, kung saan bawat metro ay sinadya para sa ginhawa, tahimik na karangyaan, at walang kapantay na tanawin. Ekstasya. Mula naman sa karagatan ng Russia, pumapasok sa ating listahan ang super yacht ni Roman Abramovich, ang Ekstasya, isang dambuhalang barko na halos 300 feet ang haba at nagkakahalaga ng humigit kumulang $200 million. Para sa isang bilyonaryong may net worth na $14 billion, maliit na halaga lang ito, parang bumili lang ng kotse. Ginawa ito ng sikat na Dutch shipbuilder na Feedship noong 2004 at kilala bilang isa sa mga pinakaprestihiyosong super yacht na naitayo. Ang makinis na puting katawan at eleganteng superstructure nito ay agad nakikilala kahit sa pinakamalalaking daungan. Pero ang tunay na kayamanan ng Ekstasya ay nasa loob. Lahat ng sulok ay binalutan ng Italian marble, precious wood at gold accents, parang sinadya para maging palasyo sa gitna ng karagatan. Ang spiral staircase ay nililok ng mga pinakamahusay na artisan sa Europa at bawat kwarto ay parang suite sa isang ultra-luxury hotel. May 7 guest staterooms na lahat ay nilagyan ng Hermes leather, Fendi fabrics, at mga kama na kasing lambot ng ulap. At dahil may 24-hour butler service, wala kang mararamdamang kakulangan. Ang dalawang MTU diesel engines nito ay kayang tumakbo ng hanggang 25 knots, kahit pa may timbang itong higit 4,500 tons, katumbas ng isang lumulutang na gusali. Bukod pa dyan, may dalawang helicopter landing pads, garage para sa jet skis at sea bobs, at malaking storage para sa long-distance voyages. Pinamumunuan ito ng 30 crew members na handang tugunan ng bawat pangangailangan ng mga bisita mula umaga hanggang gabi. Kahit pa pinalitan na ni Abramovich ng mas malaking super yacht, nananatili pa rin ng Ekstasya bilang isa sa mga simbolo ng ultimate luxury sa karagatan. Isang paalala na sa mundo ng mga bilyonaryo, kahit ang dagat ay nagiging laruan ng kayamanan. Rising Sun. Kung may yate na literal na kasing laki ng isang gusali, ito na yun, ang Rising Sun. Mahigit 450 feet ang haba at may 7 decks na punuan ng karangyaan. Isa ito sa pinakakilalang simbolo ng yaman sa karagatan. Gawa ng Lürsen Yachts ng Germany noong 2004,
Ang orihinal na may-ari nito ay walang iba kundi si Larry Ellison, ang CEO ng Oracle. Ang presyo, higit $200 million. Pero noong 2007, binili ito ng kapwa bilyonaryong si David Geffen na nagdagdag pa ng $50 million para i-upgrade ang interior at palitan ng mas modernong kagamitan. Mayroon itong halos 6,000 square feet ng living space, sapat para mag-accommodate ng 16 guests at 54 crew members na nakaantabay araw at gabi para sa bawat utos ng may-ari. Hindi man ito ang pinakamahabang yate sa mundo, pero sa 80-foot beam, ibig sabihin lawak ng lapad ng katawan ng barko. Napakalaki ng espasyong inilaan para sa mga pasilidad nito. Mayroon itong private cinema, fitness center, luxury spa at kahit indoor basketball court. Oo, pwede kang maglaro ng basketball habang nasa gitna ng karagatan. Mayroon din itong wine cellar at isang zen garden para sa mga gustong mag-relax sa katahimikan. Sa likod ng barko may pool deck na ginagamit para magpalipad ng jet skis at speedboats. Pero kung gusto mo lang magpahinga, pwede kang humilata sa tabi ng pool habang tanaw ang walang katapusang dagat. Sa main deck naman may baby grand piano at eleganteng bar. Perpekto para sa mga private party ng mga A-list celebrities na madalas imbitahan ni Geffen. Pinatatakbo ito ng twin diesel engines na kayang tumakbo ng halos 20 knots, kaya mabilis nitong natatahak ang mga karagatan. Ang Rising Sun ay naging tahanan ng maraming Hollywood icons at business tycoons, isang gumagalaw na simbolo ng kapangyarihan at karangyaan sa dagat. Octopus. Kung may yate na parang pinagsamang resort, science lab at palasyo sa iisang barko, iyon ang Octopus. Pag-aari ng Microsoft co-founder na si Paul Allen. Ginawa ito noong 2003 sa halagang tinatayang $200 million. Hanggang ngayon, isa ito sa pinakamalalaking personal na yate sa buong mundo na may bigat na higit 10,000 gross metric tons. Mayroon itong 57 full-time crew members para lang mapanatili ang operasyon at kasaganahan nito. Dahil bawat sulok ng barko ay puno ng complex systems at mamahaling kagamitan. Kayang tumanggap ng 26 VIP guests sa loob ng 13 luxurious suites. At kung akala mo ordinaryo lang ito, maghanda ka. Mayroon itong music studio, full-sized basketball court, glass-bottom swimming pool, private cinema, spa, helipad at isang garage na may sariling personal submarine. Oo, pwedeng mag-dive ang may-ari sa ilalim ng dagat nang hindi umaalis sa barko. Si Paul Allen din ang nagpursige na gawing environmentally friendly ang yate. Gumagamit ito ng hybrid propulsion system na pinagsamang liquefied natural gas at diesel at may 8 generators na kayang mag-supply ng kuryente sa isang maliit na bayan. Matapos pumanaw si Paul Allen noong 2018, nananatili pa ring perpekto ang kondisyon ng Octopus. Patuloy na naglalayag sa iba't ibang bahagi ng mundo. At kung sakaling gusto mong maranasan ang buhay bilyonaryo, pwede mo itong i-charter sa halagang higit $2 million per week. Madalas itong makita sa mga eksklusibong lugar tulad ng French Riviera, tuwing Cannes Film Festival at sa Great Barrier Reef sa Australia. Sa Octopus, posible ang lahat. Mula sa fine dining under the stars, underwater adventures, hanggang sa paglalaro ng basketball sa gitna ng alon. Ang bawat bahagi ng yate ay dinisenyo para bigyan ng pinakamagandang tanawin, pinakamalawak na ginhawa at pinakamatinding karanasan sa karagatan. Ang Octopus ay patunay na sa mundo ng mga tunay na mayaman. Kahit ang dagat, kaya nilang gawing tahanan ng luho at siyensya. Lady Mora. Kung may yate na literal na sumisigaw ng karangyaan, iyon ay ang Lady Mora, ang paboritong hiyas sa dagat ng Saudi billionaire na si Nasser Al-Rashid. Ginawa ng kilalang Dutch shipbuilder na Bloemfontein. Tumagal ng halos 6 na taon ang maingat na konstruksyon nito. Bago tuluyang maihatid noong 1990s, ang presyo, higit $210 million. Pero para kay Al-Rashid na isa sa pinakamayayamang tao sa gitnang silangan, parang barya lang yun. Noong panahon na yon, itinuturing na makabago at makasaysayan ng Lady Mora dahil sa mga teknolohiyang unang ginamit dito, tulad ng automated retractable roof at internal floodable garages kung saan itinatago ang mga jet skis at iba pang maliliit na bangka. Kayang mag-accommodate ng hanggang 30 guests at may 60 crew members na laging handang maglingkod anumang oras. Sa labas pa lang ramdam mo na agad ang sobrang yaman. May upper lounge deck na perpekto para sa sunset cocktails
hot tub, basketball court, putting green, at 2 helipad. Oo, hindi isa kundi 2. Pero ang pinaka-iconic sa lahat ay ang rear pool deck na may bubong na pwedeng islide sa isang pindot lang. Instant open air party venue. At para siguradong walang makakaligtaan kung sino ang may-ari, nakasulat sa hulihan ng yate ang pangalang Lady Mora. Gamit ang 24 na karat na ginto. Hindi pintura, ginto mismo. Sa loob ang 2-level master suite at VIP rooms. Ay kasing ganda ng mga presidential suite sa pinakamahal na hotel. May gym, private cinema, opulent dining hall na may Swarovski chandeliers, hair salon at pinakamodernong audio-visual systems para sa ultimate luxury entertainment. Sa kabila ng bigat at laki nito, kayang tumakbo ng mahigit 20 knots. Salamat sa makapangyarihang diesel engines at may range na higit 5,000 nautical miles. At kaya nitong libuti ng mundo nang hindi kailangang huminto. Mahigit 30 taon matapos itong ilunsad, nananatili pa rin ang Lady Mora bilang isa sa mga pinakaprestihiyosong yate sa buong karagatan. Isang gumagalaw na palasyo na walang kapantay. Al Mirkab. Kung may yate na sinadya talagang ipakita ang kapangyarihan ng bansang Qatar, iyon ang Al Mirkab. Ipinagawa ni Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, former Prime Minister ng Qatar. Ang disenyo ay mula sa Team Haywood Design at ang konstruksyon ay ginawa ng Oceanco ng Netherlands simula 2004. Ang tinatayang halaga, higit $250 million. Ang Al Mirkab ay isang floating palace na mahigit 436 feet ang haba at kilala dahil sa napakaraming glass panels nito. Ang mga malalawak na salamin sa viewing decks ay nagbibigay ng panoramic reflection ng karagatan. Isang tanawing tila hiniram mismo mula sa kalangitan. Kayang magdala ng 24 na guests at 52 crew at may 6,400 nautical mile range. Sapat para maglayag mula Persian Gulf hanggang Northern Europe nang hindi humihinto. Para sa mga gustong umiwas sa paparazzi o sa mata ng publiko, perpekto ang Al Mirkab, isang tahimik na kaharian sa gitna ng dagat. Pagdating naman sa luho, walang pinalampas. May 2 swimming pools, gymnasium at spa, helipad, private cinema na may surround sound at sky lounge na pwedeng gawing entablado para sa mga live performances. Kaya kung gusto mong manood ng concert o magkaroon ng pribadong show sa gitna ng dagat, posible dito. Pinatatakbo ito ng twin diesel engines na kayang magpatakbo ng hanggang 25 knots at kahit sobrang laki nito, madali pa rin itong imaneho. Parang kalahati lang ng bigat at sukat nito ang pakiramdam sa karagatan. Ang Al Mirkab ay hindi lang yate, kundi isang lumulutang na monumento ng kapangyarihan at karangyaan na ginawa hindi lang para maglayag, kundi para ipakita sa mundo kung gaano kalawak ang yaman ng Qatar. Dilbar. Kung may yate na pwedeng ituring na isang lumulutang na lungsod ng karangyaan, iyon ay walang iba kundi ang Dilbar, pagmamay-ari ng Russian oligarch na si Alisher Usmanov, isa sa pinakamayamang negosyante sa Europa. Ginawa ng Lürssen Yachts ng Germany simula 2008 at natapos noong 2016, tinatayang gumastos si Usmanov ng halos $256 million. Isang patunay na hindi issue sa kanya ang presyo, basta't makuha niya ang perpektong yate. May habang higit 360 feet at 15,000 gross tons ang bigat kapag fully loaded, kaya kabilang ito sa pinakamalalaking super yacht sa buong mundo. Kayang magpahimpil dito ng 40 guests, habang may halos 100 crew members para tugunan kahit ang pinakamaliit na hiling ng kanilang mga VIP na panauhin. Ang katawan nito ay kumikislap sa pearl white finish. May mga floor-to-ceiling glass windows na nagbibigay ng panoramic view ng karagatan. Dahil gawa ng Lürssen, asahan na ang world-class German engineering. Mula sa matatag na hull hanggang sa stabilization fins na pumipigil sa pag-alon o pag-ugoy kahit nasa gitna ng dagat. Pero ang pinagmamalaki ng Dilbar ay ang pinakamalaking swimming pool na inilagay sa isang pribadong yate. Mahigit 82 feet long. Bukod pa rito, may beauty salon, spa, gym at private cinema na may 3D screen, habang ang crew quarters ay parang sarili na ring mini hotel. Ang loob ng Dilbar ay parang kombinasyon ng modernong palasyo at museum. May mamahaling kahoy, mga metal na ginto't pilak at ilaw na dinisenyo para magbigay ng marangyang ambience.
Sa ilalim ng kagandahan nito ay makikita rin ang hybrid propulsion system na gumagamit ng diesel engines at azimuth electrical boost, kaya kayang tumakbo ng hanggang 25 knots at bumiyahe ng 8,200 miles nang hindi kailangang mag-refuel. Sa madaling sabi, ang Dilbar ay hindi lang yate. Ito ay isang obra ng modernong inhenyeriya, isang lumulutang na simbolo ng kayamanan, kapangyarihan at walang hanggang luho. Pelorus. Ang Pelorus ay isang obra maestra ng parehong German shipbuilder na Lürssen Yachts. Sinimulan noong 2003 para sa Saudi tycoon na si Saman Abdullah at kalaunan ay binili ni Roman Abramovich, ang kilalang Russian billionaire at may-ari noon ng Chelsea Football Club. Tinatayang nagkakahalaga ito ng $300 million at madalas tawaging personal sanctuary ni Abramovich sa dagat. May habang higit 370 feet, dinisenyo ng tanyag na yacht designer na si Tim Haywood na kilala sa mga eleganteng kurba at makinis na silueta ng mga luxury vessels. Kapag dumating ang Pelorus sa isang daungan, agad itong napapansin dahil sa magarang exterior design at malawak na deck kung saan pwedeng mag-relax, mag-sunbathing o mag-dinner sa ilalim ng mga bituin. Meron din itong heated pool na may adjustable depth, kaya kahit gusto mong lumangoy o maupo lang, suwak ito. Sa loob kayang mag-accommodate ng 24 na guests sa 12 staterooms. Bawat isa may sariling private bathroom at interior na parang hotel sa Monaco. Meron din itong crew of 46, handang magbigay ng full luxury service sa loob ng 24 na oras. Ang disenyo ng loob ay pinaghalo ang modern elegance at classic luxury. May 2-story foyer, grand staircase, marble at hardwood finishes, at custom lighting na nagpapasigla sa bawat sulok. Kasama sa mga pasilidad ang jacuzzi sa sun deck, full spa and gym, at mga fold-down terraces para direktang makababa sa dagat kung gusto mong mag-swim o mag-jet ski. Sa hulihan naman ng yate, may enclosed hangar na puno ng water toys. Mula speedboats hanggang jet skis, handa para sa kahit anong island adventure. 2 MTU diesel engines ang nagbibigay buhay dito, kaya kayang tumakbo ng mahigit 20 knots at tumawid ng buong karagatan ng walang kahirap-hirap. Ang Pelorus ay perpektong halimbawa ng karangyaan na may bilis at gilas. Isang lumulutang na palasyo na ginawa hindi lang para ipakita ang yaman, kundi para maramdaman mismo kung ano ang buhay ng isang tunay na hari ng dagat. Serene. Kung may yate na talagang karapat-dapat tawaging palasyo sa dagat, iyon ay ang Serene, ang napakalaking 439-foot super yacht na pagmamay-ari ng hari ng Saudi Arabia. Ginawa ito ng kilalang Italian shipyard na Fincantieri at natapos noong 2011 na may halagang humigit kumulang $300 million. Presyo na kayang magpahinto ng puso ng karamihan, pero para sa isang hari parang barya lang yun. May 7 palapag ng karangyaan ng Serene na may 24 na ultra-luxurious staterooms, kaya kayang magpahimpil ng mahigit 50 guests kasama ang kanilang mga personal staff. 2 helicopter pads, mga pool sa loob at labas, ilang hot tubs, at maging isang underwater viewing room kung saan pwedeng masilayan ng mga bisita ang mga isda at nilalang sa ilalim ng dagat sa pamamagitan ng malalaking glass panels. Ang disenyo ng labas ay mula sa Spain Oino Naval Architects na nagbigay sa Serene ng matikas at modernong forma, habang ang loob ay dinisenyo ng Raymond Langton Design mula sa United Kingdom. Sa loob, bawat detalye ay obra, crystal furnishings, gold accents, marble pillars at mga pader at sahig na parang gawa sa purong ginto at bato ng paraiso. Sa ilalim ng magarang anyo nito, 2 high-powered diesel engines ang nagtutulak sa Serene. May 18,000 horsepower ang pinagsama, kaya kaya nitong tumakbo ng higit 24 knots. Ang Serene ay hindi lang yate. Ito ay isang gumagalaw na monumento ng kayamanan na ginawa hindi lang para sa paglalayag, kundi para sa buhay na hindi naaabot ng karaniwang tao. Al Said. Kung may yate na pwedeng ikumpara sa isang lumulutang na kaharian, iyon ay ang Al Said na pagmamay-ari ng yumaong Sultan Qaboos bin Said Al Said ng Oman. May habang 509 feet, ito ay kabilang sa pinakamalalaking pribadong yate sa buong mundo na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit $300 million. Ginawa noong 2007 ng mga eksperto ng Lürssen Yachts at dinisenyo ni Espen Oino ang parehong utak sa likod ng Serene. Ang Al Said ay may mahaba, mababang profile na elegante sa mata, ngunit nangingibabaw sa karagatan. Isang tunay na simbolo ng kapangyarihan at impluensya.
Bagamat kakaunti ang mga detalye tungkol sa loob, ayon sa mga ulat, mayroon itong malawak na central atrium na may sariling concert hall. Oo, kaya nitong mag-host ng live orchestra habang nasa gitna ng dagat. Meron din itong isa sa pinakamalalaking swimming pools sa lahat ng pribadong yate sa mundo. Sa kabila ng laki nito, kayang tumakbo ng Al Said ng 25 knots. Salamat sa modern marine turbine engines na ginagamit din sa mga naval ships. At bilang yate ng isang sultan, ang lokasyon nito ay mahigpit na lihim ng estado para sa ganap na seguridad ng may-ari. Ang Al Said ay higit pa sa isang simbolo ng yaman. Ito ay isang gumagalaw na palasyo na kumakatawan sa kapangyarihan ng isang bansa at sa isang pinunong walang hangganan ng impluensya. Radiant. Ang Radiant ay isa sa mga pinakabagong hiyas ng karagatan. Isang 360-foot masterpiece na pagmamay-ari ng Emirati billionaire Abdullah Al Futim, isa sa mga pinakamayamang negosyante sa United Arab Emirates. Ginawa ng Lursen Yachts sa loob ng 4 na taon at natapos noong 2009, tinatayang umabot sa $320 million ang kabuuang halaga nito. Pero gaya ng ibang bilyonaryo, maliit na halaga lang iyon para sa kanya. Dinisenyo rin ni Tim Haywood ang parehong designer ng Pelorus, kaya hindi nakapagtataka kung gaano kaganda at makinis ang kurba ng yate na ito. Kaya nitong maglayag sa bilis na 21 knots habang pinapanatili ang perpektong stability kahit sa magulong alon. Kaya nitong magpastay ng 20 guests sa 10 VIP suites at may 44 na crew para asikasuhin ng bawat detalye. Sa loob puno ng liwanag at scenery ang bawat silid. Salamat sa malalaking glass windows na nagbibigay ng natural na liwanag at scenery ng dagat. Mayroon itong ilang swimming pools, spa, gym, cinema, beach club at maging isang live fish bait freezer para sa mga mahilig sa sariwang sushi. Isang 5-star floating resort na dinisenyo para sa mga ayaw makihalubilo sa mundo. Ang Radiant ay hindi lang simbolo ng karangyaan. Ito ay isang uri ng pagtakas isang lugar kung saan ang mga bilyonaryo ay nabubuhay sa sariling mundo, malayo sa ingay ng publiko at sa problema ng ordinaryong buhay.